lahat. Isang maulang umaga. No? At kaya pong umaga pag-isip ko ay napakalakas po ng ulan. No? Madaling araw, 3:30 yata. No? At dumako po ako sa aking routine every Sunday na bago po ang pananambahan ay dumudulog sa Panginoon upang sa gayon ay bawat isa sa atin ay maka panambahan sa ating Panginoon at the same time ay upang ating pong ilayo ang ating sarili mula sa mga bagay, no, na nag-uudyok sa atin upang tayo po ay mawala ng gana na lumapit sa presensya ng Panginoon, sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At napakasarap po na magbulay-bulay ng salita ng Diyos at the same time manalangin. At bigla po pumasok sa isip ko, kumusta kayo aking mga kapatiran? No, sa kanilang mga tahanan. Kasi kung magdamag ang ulan, ay maaaring yung iba po sa atin ay napektuhan na naman. Ito yung mga bahay na may mga tulo, no? Mula sa bubong, butas ng bubong, mga bahay na low-lying, ano, na madalas ay talagang pinapasok ng tubig baha. But I praise and thank the Lord dahil tingin ko po dito, no, bigla po akong napurutan ng tinig, no, sa aking lalamunan dahil hindi naman tumaas yung tubig dito sa creek. No, so salamat po sa Panginoon sa kaligtasan na ipinaranas niya sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Ako rin po ay nagpapasalamat muna sa Panginoon bago po tayo tumago sa mensahe ng Diyos. Last Friday, October 4, we celebrated our 21st year wedding anniversary. And salamat po sa nag-book sa amin doon sa isang liblib na lugar. Isang bulubuldukin, no, na kung saan po ay pagdating po namin doon sa isang liblib na lugar na yun ay sinariwa namin mag-asawa yung nakaraan, no? At kaya muli na nung balik, yun po ang aming nanumbalik po yung magiging sweet, no, namin noon, no? Kasi ganun po, pagka una pa lang kayong magkakilala o mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, at doon pa yung pagiging sweet. Tama po ba? Yes. Ano? Ay, pagka umabot na po ng 5 taon, 10 taon, 15 years, 20 years, parang nababawasan na yung pagiging sweetness ng isa't isa. Para kung dati ay hindi mabitawan ni lalaki yung kamay ng kanyang girlfriend or wife, ngayon ay parang ang layo-layo na ng distansya, tapos sasabihin, mabilisan po kasi ang bagal-bagal po. So, napakasarap, no? Kaya I recommended, no? Ito pong pagka kayo po sa mag-asawa na kapag kayo po ay mag-celebrate ang inyong pong wedding anniversary, ay mas maganda po pumunta kayo sa isang lugar na tahimik, kayo lamang, o kaya balikan ninyo yung lugar na kung saan kayo ay nagkakilala, no? At yung may mga magagandang alaala sa inyong mag-asawa, upang sa ganun po ay mas lalo pa kayong lumalim, gumanda yung inyong relasyon, no, mag-asawa. Kasi sa mga panahon po na lumilipas, meron po talagang pagbabago na makikita para ramdaman ng isa't isa. Okay? Kaya yung inyong pong wedding anniversary, kung tahimik man lang kayo, no, katulad nung October 4, tahimik lang po talaga kami. Ano, hindi na po kami kayo i-istorbuhin. Okay? So, salamat sa Panginoon sa kanyang provision
dahil hindi niya po kami pinagkulang sa aming pangangailangan at sa kanyang protection. No, dahil hating gabi biglang nagising si Ice. Labs, pulang-pula yung mata. Sabi niya, pwede ba mag-pray tayo? Sabi ko, nag-pray na tayo kanina bago matulog ka. Hindi kasi, parang may sinabi siyang na nag-ilim siya, natatakot siya. But, yun po, na-overcome niya naman. Nakatulog. Ako pala yung mahilig na tulog. Pagkatapos natin mag-pray, hindi pala siya natulog. Pinatulog niya muna ako para pagdating po ng mga alas 3, alas 4, ako naman yung gigising, siya naman ang matutulog. Ako naman ang magbabantay sa kanya. So, ganun po yung aming naranasan sa special na araw, special na lugar, at special na provision ng Panginoon. Okay? So, ayun po. So, good morning po sa ating lahat. This month, we will celebrate or magkaroon po tayo ng Missions Emphasis Month na ating pong tinatawag na madalas po natin ginagawa taon-taon. Simula po nag-start ang ACCS hanggang sa ngayon. At ito po ay magpapatuloy pa rin. Dahil po binibigyan po natin ng diin ang misyon ng ating Panginoon na kung saan ay iniwan niya sa kanyang mga disipulo at sa ating lahat ng mga tagasunod niya upang ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos at marinig ito ng bawat tao, maranasan nila ang kapangyarihan at grasya ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig. At sa bawat salita ng Diyos, bihado, meron pong pagbabago sa buhay ng isang tao. At yun po ay magkaroon ng bunga ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So this whole month of October ay atin pong tatalakayin yung aklat po ng Colossus. At dito po tayo kukuha ng mensahe na nagpumula sa ating Panginoong Diyos upang atin pong ibahayag, mapakinggan ng bawat isa at magkaroon po tayo ng refleksyon and we will put it into action kung ano po ang conviction ng ating Panginoon sa ating buhay. Now, just bit of historical background po ng Colossus. O bago po yan, ay sa last Sunday po ng October, nitong October, magkaroon po tayo ng Culmination Sunday. Okay? So, pinopromote ko na po ito na mas maaga pa. Ang ibig ko pong sabihin, pagka meron tayong Culmination Sunday, bawat department from children, youth, teens and youth, men and women, ay magkakaroon po tayo ng bansa na i-represent. Okay? Bansang i-represent. At kung ano po yung bansa na inyo pong i-represent, dapat kasama po doon yung kanilang costume, yung kanila pong pagkain, okay? At yung pagkain po na yun, share po tayo. At yan po ang atin pong kakainin sa last Sunday para magkaroon po tayo ng eating fellowship. Gusto niyo po ba yun? Masaya po na kahit minsan sa isang buwan, magkasama-sama po tayo sa isang table fellowship para mas lalo pa pong lumalim yung ating pong kaugnayan sa isa't isa. At higit sa lahat yung kaugnayan namin sa Diyos. Amen? So, magkakaroon po tayo ng culmination. So, suot po i-prepare na po yung inyong mga costume. Depende kung anong bansa ang pag-usapan. Pagkain. And then, of course, hindi po mawawala yung ipapipray po natin yung mga missionaries po natin. And let's support them by prayer, by giving, kaya magkakaroon po tayo ng
tinatawag po na missions offering. At yan po ang lahat po ng ating makukolekta, no, na proceeds ay mapupunta po sa missions, sa mission po sa ating pong denomination sa Kamako. Okay? At yun po yung ating pong gagawin sa last Sunday, okay, ng October. Okay, so kunti po na background dito po sa Colossus o historical background. Ito pong simbahan sa Colossus ay maaaring hindi po direktang resulta ng paglalakbay ni Apostol Pablo bilang isang missionary. Subalit, ito po ay resulta ng pagdidisipulo ni Pablo sa nagngangalang Epapras, na kung saan ito po si Epapras ay na naging disciple ni Pablo, ay nag-disciple din po siya ng iba, at yung kanya pong na-disciple ay tumugon po sa panawagan ng ating Panginoon. So, ito pong iglesia po sa Colossus ay hindi po kailanman personal na binisita ni Pablo. Subalit, siya po ay binibigyan lamang po ng ulat mula sa kanyang mga kapwa mananampalataya sa iglesia ito. At ang aklat po ng taga-Colossus ay isang makapangyarihang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin ngayon na bigyang diin ito pong kataas-taasan at kasapatan ng ating Panginoong Jesucristo, ang apat na ebanghelyo na nasa puso ng ating denominasyon na sinasagisag po ng ating logo at ng mensaheng ating ipinapahayag. Ano po ba yung logo ng ating pong denomination? Ano po yung una? Cross? Savior. Ibig sabihin, yan po ay Savior or tagapagligtas. Ano yung sumunod? Yan po ay hindi po yan kopa, kundi sa unang panahon, yan po ay parang planggana na kung saan po ay doon po sila parang lagayan po ng tubig, sila po nakapunta ng mga Catholic Church, mga malalaking simbahan na pagka pumupunta ka doon, meron malaking parang batya na mayroong tubig na sinasabi yun po ay holy water, at so yun po ay sinasawsaw yung daliri o yung kamay at doon po nagsasign of the cross. So kasi yan po ay sumisimbolo po sa pagpapabanal ng ating Panginoong Diyos sa atin. Okay? And then the third one is yung pitzel, that symbolizes Jesus Christ is our healer. Okay, Jesus Christ is our healer. And the last one is Jesus Christ is our coming King, yung crown. Sa apat po na yan po yung tinatawag na fourfold gospel na ito po yung katuruan ng ating pong denomination na patuloy na ipinapahayag sa bawat simbahan, sa bawat iglesia. So ito po ay nangangahulugan na si Jesus ang siyang kompleto at sapat na solusyon sa mga problema at kaguluhan ng mundo. At upang matupad po ang dakilang utos ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 28, ay dapat magkaroon po muna tayo ng personal na pagkikipagtagpo kay Jesus. Habang ito po ay mangyayari, tayo ay bibigyan naman ng kapangyarihan ng Diyos upang ialay ang lahat
kung sino tayo at lahat ng mayroon tayo sa Diyos sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga layunin, at sa Kanyang misyon. Ito ang magkakaroon po ng malaking impact sa ating pong bansa at sa buong mundo. Now, buksan po natin ito po ating Biblia sa Colossians chapter 1 verses 1 to 8. Nung binasa po kanina. At dito po sa mga talata na ito ay makikita po natin yung mga aral na itinuturo po sa atin ni Apostol Pablo. Una, God is working and moving around the world according to His divine purpose and will, and He is inviting us to become a part of it. Sa Tagalog po, ang Diyos ay gumagawa at gumagalaw sa buong mundo ayon sa Kanyang banal na layunin at kalooban, at siya ay nag-aanyaya sa atin na maging kabahagi po ng mga ito. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 6, sa parehong paraan ng Ebanghelyo ay namumunga at lumalago sa buong mundo gaya ng ginagawa nito sa inyo mula ng araw na marinig ninyo ito at tunay na naunawaan ang biyaya ng Diyos. Ang misyon ay plano, layunin at kalooban ng Diyos. Amen? Mangyayari ito maging bahagi man tayo o hindi. Ibig sabihin, kumilos ka man o hindi para sa gawain ng Panginoon, ang misyon ng ating Panginoong Jesus, ito po ay magpapatuloy. Ang plano ng Diyos ay mapupulpil. Mangyayari, magkakaroon po ng kaganapan dahil ang mission po ng ating Panginoon ay patuloy na lumalago ng mas mabilis, and in fact, mas lumalawak pa ang kanya pong gawain, ang gawain ng ating Panginoong Jesus sa buong mundo. Ang Diyos po ay gumagawa sa buong mundo upang matupad ang kanyang misyon. Sabi nga ng Habakkuk chapter 2 verse 14, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Sa verse 6 po ng Colossians, dito po ay binibigyan po ni Apostol Pablo na ang Diyos po ay hindi lamang gumagawa sa simbahan sa Colosas, siya po ay nagtatrabaho, gumagawa, kumikilos sa lahat po ng dako. Ibig sabihin, ang pagkilos po ng Diyos ay sa lahat po sa buong sanlibutan. Wala po siyang pinipiling lugar lamang. Kumikilos siya sa lahat ng dako. At ang kapangyarihan ng kanya pong salita ay sa sandali na ito po ay ipahayag, ay magkakaroon po ng pagliligtas at pagbabago sa buhay ng makakarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At yan po ay magbubunga. Meaning, the Word of God na ating pong naririnig, at ito po ay ating nauunawaan, ito po ay ating isinasabuhay, at yung pagsasabuhay po natin, yan po ay buka ng ating pong pananampalataya. Nagkakaroon po ng pagbabago ang buhay ng isang tao. Mula sa kasalanan hanggang sa siya po ay mamuhay ng may kabanalan sa harap ng ating Panginoon. At ito po ay personal ko pong naranasan. Una sa sarili ko. Pangalawa, dito po sa ministeryong ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Dito po sa Sunrise.
mabalikan po natin mga kapatid yung nakaraan. Yung nagsisimula pa po ang gawain. Maaaring mamamangha po tayo kung gaano ang pagkilos ng Diyos ay napakadakila. Mula sa wala at ngayon ay makikita po natin na marami na ang mananampalataya na lumalago ang kanilang buhay. Nagsimula po tayo noon sa children ministry. Through BBS o DBBS, Daily Vacation Bible School. At yung mga bata po na yun na nag-attend noong 2011, may mga bata pa rin po, may mga kabataan. Ngayon po sila po ay mga ganap na nakabataan at meron na sariling pamilya ang marami sa kanila. Hanggang ngayon nakikita ko pa rin dito sa simbahan, sa labas ng sa community. At yung mga dati po na bagong nananamba, bagong nakarinig ng mabuting balita, magpasa hanggang ngayon, marami po sa kanila ang nagpapatuloy at binabago ng Diyos ang kanilang buhay. Amen? Naalala ko po yung first Sunday official worship. Parang nasa 14 yata yun lahat. No, kung pabalikan ko po yung mga picture na yun. First Sunday worship. Ilan lang po yung nawala doon. Karamihan po sa 14 na yon ay nandito at nagpapatuloy sila sa luwain ng Panginoon. Palagpakan po natin. Bakit po? Bakit hanggang ngayon ay nandito sila? Dahil mula nung narinig nila ang salita ng Diyos, sila po'y sumampalataya. At yung buhay nila ngayon, yan ang naging bunga ng kanilang pananampalataya. At hindi lamang po yung 14 na yun o yung marami sa 14 na yun ang nananatili, kundi nanadagdagan at nanadagdagan ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Another clap offering para sa ating Panginoon. Ganun pong kumilos si Lord sa buhay ng mga tao na patuloy na tapat na naglilingkod sa Kanya. Hindi nasasayang yung binhi na itanim sa kanilang mga puso. Dahil ang binhi na ito ay tumubo hanggang sa lumago, hanggang sa ito ay nagbunga. Kaya po ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Dahil ito po ay kumikilos. Can you imagine? Sabi ko po noon sa mga bata ng graduation ng PBS to 2011, sabi ko, gusto niyo po bang ituloy natin itong children ministry? Ang plano po namin noon ay 3 araw lang. Pero nung tinanong ko po yung mga bata, gusto niyo bang ituloy itong children ministry tuwing Saturday? Yung mga bata po, lahat sila nagtaasan ng kanilang pong mga kamay. Dahil nagnanais po silang makarinig pa ng mga kwento sa Biblia patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya nakakatuwa po na yung mga among the children na nandun noong 2011, nakikita ko po sila hanggang sa ngayon dito po sa iglesia nito. Lumalago at patuloy na lumalago ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Isa na po dyan yung umagap siblings. Ano? Yun po Adayo, no? At Flores pala, mga anak ni Maribig. No? Yung anak ni Arnie Belen, no? Ang dami po. No, hindi ko na mapangalanan yung iba. Ayan, yung yung Pingol, no? Siblings. Hanggang ngayon po, sila po ay nagpapatuloy
sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa may mga nanay na nag-a-attend ng Saturday school. Habang si Ice nagtuturo sa mga bata, ako naman busy-busy sa mga magulang na nandoon. Pinabahagian ko sila ng salita ng Diyos. At ang Diyos po ay hindi po huminto. Noong mga panahon na yun, patuloy siyang kumikilos. Sabi namin, ay yung panalangin namin noon, nung dito pa kami sa bahay at Pisali noon, na ngayon bahay na nila ni Arnel. Nagrarenta lang pala sila. Nirerentahan nila ni Arnel. Yan po yung dating simbahan. At mula noon, nangarap po kami. Nangarap tayo. Lord, na huwag magkaroon ng sariling lote at simbahan ang ECCS. Kaya lahat po tayo naalala nun, ay talagang nilay hands po natin, yung harapan. Kaya biniro ko nung si Pres, Panguban. Pres, nung pag-lay hands po namin, yung aming mga kamay nakatuon sa loob sa bahay ko. Hindi kaya yan yung gagawing simbahan ni Lord. Pagtatayo ng simbahan. Sabi niya, hindi pastor, merong binibenta ritong lote at ito ba? In-offer nila ng kapatid ni Maribig. At nasunod po kung ano po ang aming pinalangin. Tinugo ni Lord. Sabi natin sa prayer noon, Lord, bigyan niyo po kami ng isang church lot na kung saan, o building na kung saan ay visible sa lahat ng tao. Na maraming mga ministry opportunities. Dito tayo inilagay ni Lord. And this church is a very historical, kasi dito rin po sa lugar na ito nagsimula yung first Bible study. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ay patunay lamang na ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay patuloy na kumikilos at ang kanyang banal na layunin at kalooban ay nangyayari. Unti-unti po itong nangyayari, unti-unti po itong natutupad. Kaya mga kapatid, kasama po sa pagkilos, paggawa ng ating Panginoon, kasabay po nito ay ang kanyang panawagan sa bawat isa sa atin. Panawagan na maging kabahagi po tayo ng kanyang gawain. Now, ang tanong, paano po tayo makakapag-ambag sa ginagawa po ng iglesyang ito patungkol po sa misyon ng ating Panginoon? Ano po ang kaya o magagawa po natin para patuloy na misyon ng ating Panginoong Jesus ay lumagana pa, at hindi lamang po dito sa loob ng Sunrise ang salita ng Diyos ay maipahayag, kundi maging sa maraming lugar o maging sa ibang bansa. Ano po ang atin po magagawa? Ano po ang kaya natin gawin para sa ating Diyos, para sa ating Panginoon? Ikalawa po punto ng mensahe po dito po sa Book of Colossus
ang ating paglahok sa mga misyon ay dumadaloy sa ating malalim at personal na paglakad kasama ang Diyos. Ang mas malalim na pagkilala kay Jesus at nararanasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating sariling buhay ang pinagmumulan at gatong ng ating pagnanasa sa mga misyon ng ating Panginoon. Hindi tayo maaaring maging madamdamin o maging passionate sa isang bagay o sa isang gawain hanggat hindi pa natin ito alam o hindi pa natin nararanasan. Ibig sabihin, magkakaroon lamang po tayo ng kabigatan sa ating puso na gawin ang isang bagay kapag personal po natin itong nararanasan. Kaya sabi po ng Colossians chapter 1 verse 4 to 6, sapagkat narinig namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ng pag-ibig na meron kayo sa lahat ng bayan ng Diyos, ang pananampalataya at pag-ibig na nagmumula sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit at tungkol sa kung saan meron kayo narinig sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo na dumating sa inyo. Ibig sabihin, kaya po ang salita ng Diyos ay patuloy po na lumagana po doon po sa Colosas ay sapagkat ang dinisipulo ni Apostol Pablo na si Epapras, siya po ay nag-disciple pa, nagkaroon siya ngayon ng burden sa kanilang sarili upang sa ganun tugunin o tuparin kung ano po ang nais na mangyari ng Panginoong Jesucristo doon po sa iglesia ng iyon. Dahil sa naranasan po nila ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos, ito din po ang gusto nilang iparanas sa lahat ng tao doon po sa iglesia ito. Napakalinaw, kaya napakalinaw po na dito po sa talata na ito ay pinuri po ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya na ito sa Colosas. Sapagkat ang kanilang pananampalataya, pag-ibig, pag-asa na lumalago sa puso at buhay ng mga Kristiyano ito sa taga-Colosas, ang kanilang buong pananampalataya kay Jesus at pagmamahal sa bayan ng Diyos ay nag-ugat sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo na dumating sa kanila. Mga kapatid, may kaugnayan ang ating sariling paglago sa pananampalataya at ang ating pagmamahal sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Mayroong koneksyon sa pagitan ng ating sariling karanasan sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating buhay at ng ating pagnanais na ibahagi ito sa mga taong nawawala o naliligaw ng landas. Kung buong puso mong tinanggap ang salita ng Diyos sa iyong puso, nabago ang iyong buhay, lumago ka sa iyong pananampalataya, magkakaroon ka ngayon ng damdamin na ang salita ng Diyos na iyong narinig, na iyong naunawaan, at iyong isinabuhay, ibabahagi mo rin sa iba. Amen? Habang personal nating nararanasan at lumalago ang pag-ibig at biyaya ng Jesucristo, ay tumutugon din tayo sa pamagitan ng
magdadala ng pag-ibig at biyayang ito sa mga hindi pa nakarinig ng mabuting balita. At habang lumalalim tayo sa ating paglakad kasama ang Diyos, mas malinaw nating naririnig at nakikita ang puso ng Diyos at ang kanyang layunin at plano sa pagtubos. Ang importante po ang puso natin sa kung paano natin isinabuhay ang salita ng Panginoon. Ang pagsunod natin sa ating Panginoon, ang utos sa ating Panginoon, ang siyang pinakamahalaga kaysa sa mga sistema at practices ng bawat simbahan o ng bawat iglesia. Kaya sabi po ni Propeta Nathan, si Propeta Nathan po ay humahanap ng kapalit ni Solomon maging hari. Ang tinitingnan niya yung mga makikisig na kapatid ni David, mga magagandang lalaki, matitikas, mga sanay sa labanan. Pero sabi ng Diyos, hindi yan. Hindi sila yung hinahanap. At pinakita po ng Diyos kung sino ang hinahanap niya. Yung isang taong mas bata, parang lalamya-lamya, parang walang kakayanan, pero sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yun po ay si David. Kaya ano pong sabi doon sa Samuel, hindi pa lang si Propeta Nathan. Nathan ba yun? O si Samuel? Propeta Samuel. Obedience is better than sacrifice. Sabi ng Lord. Obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga kaysa sa mga nakasanayang gawin ng tao. Yun ang hinahanap ng Lord sa atin. Isang taong may puso, handang makinig, handang sumunod, at handang gawin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 29, dahil dito ako'y nagpupunyagi sa pamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, siya po ay nagsusumikap. Gusto niyang gawin ang lahat ng utos o atas ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Dahil kahit ito po ay kapalitan ng kanyang buhay. Handa siyang magsakripisyo para sa gawain ng ating Panginoon, para lumagana pa ang gawain ng Diyos. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. Tuloy ko po yung kwento nung nag-start po yung sunrise. Yung ACCS pala. No? Nung bago pa lamang yung simbahan na ito, bigla pong dumating yung habagan. Tama po ba? Bigla dumating yung habagan.
At bumaha dito sa loob. Doon pa nga lang sa labas, talagang bumaha na. Ano? At hindi na halos makadaan yung sasakyan. Sabi ko kay Ice nung bago pa lang kami pumunta rito, Labs, punta tayo ng Sunrise kasi bisitahin natin sila. Gusto ko makita, malaman yung kanilang sitwasyon. Kasi hindi pa masyadong uso ang ano nun eh. Yung social media. Ano? Kasi ngayon, di ba? Pagka, minsan nakukuha na kaagad natin ng video, no? Na-upload na kaagad yung malakas na ulan hanggang sa pagbaha, no? Noon talagang hindi, kaya sabi ko kay Ice, nag-aalala ko, punta tayo ng Sunrise. Pagpunta po namin dito, bukan pa lang nakita namin, no, doon pa lang sa highway, ay bahang-baha na. Bigla po akong nalumo. Bigla ko akong napaiyak. Kinwestiyon ko po siya. Sabi ko sa kanya, Lord, bakit o kailan nakapag-build na ako ng relationship? Sa taga-Sunrise. Saka mo naman sila pinaulanan at binahan. Pero sa kagustuhan ko po na makarating dito, hindi ko po hindi po alintana sa akin kung tumirik man yung sasakyan dahil sa baha, pumasok pa rin po kami rito. At doon ko po nakita yung sitwasyon. Pero alam po ninyo, sumunod na araw, bumaha rin po ng pagpapala dito po sa lugar. Nagkaroon po tayo ng relief giving para sa karamihan po ng mga taga-Sunrise. Nahabag po ako sa kanila, sa mga tao dito. Pero hindi po itong basketball court, may tubig baha. Pero nagagawa nyo pa rin pumila. Siguro, karamihan sa inyo rito ay pumila dyan po sa basketball court. Naalala po ninyo. Ano? Ha? Yun po ang time na kinwestiyon ko si Lord. Ay meron pala siyang magandang plano kaysa sa plano. Hindi ko na unawaan in the first place yung plano ng Diyos. Yung pagpapakilala pala ng Diyos pamagitan ng kanyang salita sa mga taga rito sa Sunrise ay magpapakilala pa pala siya ng higit pa sa pamagitan po ng pag-provide niya ng pangangailangan ng mga tao sa lugar na ito. Nag-provide si Lord ng mga tawag nito, groceries, food packs, at sa ilang bahay po para sa renovation, na parang 10 bahay at 10 pamilya, na naka-agree po sila ng house renovation at parang
Kulang 10 yata yun para sa house materials. Ganon po nagpakilala ang Diyos sa lugar ng Sunrise. Noong una kinwestiyon mo si Lord, pero yun pala yung magandang plano niya. Nag-build si Lord ng magandang relasyon sa lugar na ito para makilala siya ng maraming tao dito po sa community ng Sunrise. Palakpakan po natin. Ganon si Lord nagpakilala. Ganon siya kumilos. Ganon niya ipinakita yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, upang ang kanyang buong gawain ay patuloy po na lumaganap sa lugar na ito. At ang kanyang salita ay patuloy po maipahayag, at ang kanyang pangalan ay mas lalo maitaas at maluwalhati po sa pamagitan ng mga taong naninirahan po sa community na ito. Kaya hanggang ngayon po patuloy po akong na-amaze sa Panginoon. Pag nakikita ko po kayo, pag nakikita ko po itong simbahan na ito, talagang hindi ko po maiwasang mapaiyak. Dahil namamangha po ako sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Namamangha po ako sa Kanya. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay nakapagbabago ng buhay ng isang tao. Ang salita ng Diyos ay nagiging dahilan upang lumago ang ating pananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po, mga kapatid, ay gumawa ng mga hakbangin, kaparaanan, kung paano po natin personal na magpagamit para po sa gawain ng ating Panginoon. Sabi po ng unang Juan, chapter 3, verse 16 to 18, ang pag-ibig ay dapat praktikal at mapagsakripisyo sa sarili. Kaya ang tanong, kung mahal mo ang Diyos, kung mahal mo ang iyong kapwa, handa ka bang magsakripisyo para sa Diyos at sa kapwa mo? Handa ka bang magbahagi ng salita ng kaligtasan para sa mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos? Ikatlo at ipapagkahuli, ang kapangyarihan at epekto ng isang taong ganap na sumuko at masunurin kay Jesus ay maaaring gumawa ng pagbabago. Ang kapangyarihan at epekto ng isang taong ganap na sumuko at masunurin kay Jesus ay maaaring gumawa ng pagbabago. Sabi po ng Colossus chapter 1 verse 7 to 8, natutuhan ko mo ito kay Epapras, ang aming minamahal na kapwa alipin na isang tapat na ministro ni Kristo para sa amin, at siya rin ang nagsabi sa amin ng inyong pag-ibig sa Espiritu. So ang tinutukoy po dito ni Pablo ay ang tungkol sa isang tao na nagngangalang si Epapras, na ginamit ng Diyos upang ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Ang kanyang katapatan at pangako kay Kristo ay nagre-resulta sa pagtatanim ng simbahan at sa kanilang espiritual na paglago. Kung ang Diyos ay maaaring gumamit ng isang tao para gumawa ng pagbabago, kaano pa kaya ang kanyang magagawa kung lahat po tayo ay sumuko, sumunod, at ibigay sa Diyos ang lahat ng meron sa atin. Ibigay ang ating buhay sa ating Panginoon. Minsan ay tahimik tayong nagtatanong sa ating sarili, ano kaya ang magagawa ko?
Ano kaya ang magagawa ko kung ako ay mag-isa? Wala akong mapagkukunan. Mayroon akong pamilya na dapat suportahan. Wala akong sapat na pagsasanay at wala akong masyadong alam sa Biblia. Kaunting halaga lang ang maibibigay ko. Ilang minuto lang din ang maibibigay ko pagkatapos ng serbisyo. At wala rin akong impluwensya sa iyo. Mga kapatid, marahil ang mga kaisipan na yon ay iniisip nyo rin po sa mga oras na ito. Hello? Maaaring kayo po ay nag-iisip na din, paano ba ako maging kabahagi o paano ba ako makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Church, hindi kailangan ng Diyos ang ating talento o yung mga resources. Yes, magagamit niyo po ito. Magagamit ni Lord yung talento natin, yung mga resources na ito. Ngunit hindi ang Diyos, hindi umaasa ang Diyos sa mga ito. Ang nais ng Diyos at hinihiling niya ay ang magtiwala tayo sa Kanya at sumuko sa Kanyang kalooban. Kaya wag po natin sasabihin o iisipin, Lord, paano ako makapag-serve sa iyo? Wala po ako. Wala akong talento. Wala po akong resources. Alam ng Diyos at kilala ka ng Diyos. Hello? Kilala tayo ng Diyos. Wala tayo maitatago sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. At maaaring ganun din po ang buhay ni Moises, ni David, ni Paul, at ni Pedro. Hindi sila ang pinakamalakas na tao. Hindi sila yung pinakamatalino at may influence ng tao sa kanilang kapanahunan. Ngunit, ito po ang makikita natin sa kanila. Handa silang iwanan ng lahat para sumunod sa Diyos, para sumunod kay Jesus. Ito po ay hindi tungkol sa ating mapagkukunan, ito ay hindi tungkol sa ating kakayanan, ito ay hindi tungkol sa ating mga limitasyon, kundi ito po ay tungkol sa layunin, plano at kalooban ng ating Diyos. Amen? At kapag tayo po ay handa na, at kapag tayo ay nakangako sa tawag at pag-uutos ng ating Diyos na buhay, gagamitin niya kahit anong maliit na maaari nating dalhin at ibigay sa Diyos at gamitin ito para sa Kanyang kaluwalhatian at para sa Kanyang karangalan. Amen? Ito po si Epapras ay isang perfectong halimbawa ng tao na hindi natin masyadong naririnig sa Biblia. Siya ay binanggit po sa Bible ng 3 beses lamang. Ngunit, ang ilang mga talata na iyon ay nagsasabi po sa atin ng maraming bagay patungkol po sa Kanya. Sabi po ng Colossians chapter 4 verse 12, kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epapras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang dinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, maging ganap, at lubos
nga masunurin sa kalooban ng Diyos. Dito po ay inilarawan ni Apostol Pablo si Epapras bilang isang lingkod ni Kristo Jesus. Ibinigay ni Epapras ang kanyang buhay, ang lahat ng meron sa kanya. Ito binigay na kay Kristo at ginamit siya ng Diyos upang itayo ang simbahan sa Colossus. Kaya ang aklat po ng Colossus ay nagpapahayag ng mensahe ng buong kasapatan ni Jesucristo. Kaya ito po ang ating pagtutuunan ng pansin sa buwan na ito, ang patungkol sa ating Panginoong Jesus, na siya bilang makapangyarihang Diyos ang siyang kasapatan sa lahat ng mga problema at anumang kaguluhan sa mundo ito. Sapat na si Jesus para sa atin. Siya yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Ang Ebanghelyo ni Jesus ay sapat na para ipahayag natin. Sapat na rin ang pangako ng Panginoong Jesus para tayo po ipagtiwala sa Kanya. At ang kapangyarihan ni Jesus ay sapat na upang palakasin, pasiglahin, at suportahan tayo sa Kanya pong gawaing ipinagkatiwala sa atin. Si Jesus ay sapat para sa lahat ng kailangan natin, sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Isugo natin lahat kay Jesus at sundin ang Kanyang pamumuno habang atin pong ginagampanan ang Kanyang misyon sa ating simbahan, sa ating community, at sa ating bansa o sa buong mundo. Napakaganda po ng Colossus chapter 1 verse 9 to 12. Ito po ay isang magandang panalangin para po sa ating mga mananampalataya, kung paano po tayo lalago at magpapagamit po sa gawain ng ating Panginoon. Mamaya po, pagkatapos po ng mensahe ito ay babanggitin ko po ito bilang panalangin sa bawat isa sa atin. Now, mga kapatid, paano po tayo makibahagi? Ano po ang pwede po natin magagawa para sa panawagan po ng ating Panginoong Jesus? Ito po ang hamon sa atin, sa bawat isa sa atin. Pahalagahan at suportahan ang mga naglilingkod sa mga tungkulin o sa mga nagministeryo sa gawain ng ating Panginoon. Sa mga taong nagbibigay ng kanilang sakripisyo, ng kanilang buhay, ng kanilang oras, ng kanilang pera o resources, at patuloy na nagsusumikap upang ang salita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ay patuloy na maipahayag at makahihikayat sa maraming tao na hindi pa po nakakaranas sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawang hamon sa atin, dapat tayong mamuhunan o mag-invest sa iba sa pamagitan ng pagtuturo, pagdidisiplina sa kanila, at pagtitiyak na ang misyon ay magpapatuloy sa pamagitan ng atin pong ginagawang praktikal na gawain sa loob po ng Iglesia at sa loob po ng community na ito. Dapat po ang ating simbahan ay patuloy na kikilos o ang bawat individual ay gumawa ng sariling plano sa pagdidisipulo at pagbahagi ng mabuting balita. Dapat meron tayong
plano para sa iglesia ito. At gusto ko pong sabihin sa inyo ng iglesia ito ay meron pong magandang plano. In fact, meron po tayong tinatawag na pastoral team. Meron tayong tinatawag na pastoral team upang sa ganon ito po ang mga pastor na ito, mga manggagawa na ito ay patuloy na titingin at mangangalaga sa bawat tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Upang sa ganon ay gagawin po ang pag-disciple, pag-Bible study, at patuloy na maghanap po ng punto para ang ating children ministry ay meron pagpapatuloy at meron po silang makain pagkatapos po nilang mag-aral at sumamba sa ating Panginoong Diyos. Paano po tayo bilang isang individual? Ano po ang ating magagawa? Bilang isang mananampalataya, ano ang kaya po natin gawin para maging bahagi sa gawain ng ating Panginoon? Mga kapatid, ang misyon ng Ebanghelyo ay malawak at ito po ay nagbabago. Ito po ay mayroong malaking impact sa bawat buhay ng tao. Sa lokal man, sa community, at sa buong mundo. Ang ating sariling personal na relasyon sa Diyos, lumalagong pananampalataya, pag-ibig, ang dapat na magtulak sa atin upang makilahok sa misyon, sa gawain ng ating Panginoon na nagpapakita ng pagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo o ng mabuting balita ng ating Panginoon. Now, church, I want you to think of it. Pag-isipan ang iyong tungkulin sa misyon ng Ebanghelyo. Mangako sa mga partikular na aksyon na naayon sa misyon ng ating simbahan. Mga misyon ng lokal o personal na pakikilahok at pagsuporta para sa mga missionary o sa mga taong tapat na nagministeryo para po sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag po tayo magsawang manalangin at sumuporta sa ating pong mga missionaries, sa ating pong mga manggagawa. Tayo po ay panalangin at gusto ko po pag-pray, ang iglesia ito sa pamagitan po ng sulat ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 verse 9 to 12. Tayo po ay yumuko. At sabi po dito, kaya mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niya ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen.